Alright mga tol, dahil po sa papalapit na 30 o linggo, may magaganap pong malawakan na pagpoprotesta o rally na naman po. Para dun sa mga pupunta, para po sa inyo itong video na ito, kasi paalala po ito at mga kondisyones mula sa Philippine National Police. Kaya mahalaga po na panoorin po ninyo ito. Pero bago po natin umpisahan nito, no? Siguraduhin mong pinindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin, and syempre malaking tulong din po yan sa channel natin para makapagpatuloy po tayong gumawa pa ng mga videos na kagaya nito. Let's go! Alright mga tol, alam naman po natin, no, hindi lingid sa kaalaman ng marami ay may magaganap po talaga na malawakang rally po, at hindi po ito katulad ng rally ng INC at iba pang mga grupo katulad po ng United People's Initiative, no? Parang tila iba tong galawan po dito kasi magmumula po yung maraming pamumuno dito po sa mga mag-o-organize na mga grupo dito. Malaking bahagi dito ay mga Katoliko, no? For your information guys, hindi po tayo Katoliko, pero yun po yung nasasagap po natin balita, kasi iba nagkakaroon ng pride ng labanan, yabangan, no? INC kayo, Catholic kami, ganito, ganyan. So hindi tayo parte ng ganong bagay. Binabalita po natin ito upang malaman po ninyo na yung mga magaganap na kilos protesta sa Nobyembre 30, more on sa side po ng mga Katoliko. Alam ko may iba pang religion dyan, correct me if I'm wrong, at iba pang mga grupo, halo-halo, sama-sama, at mas inaasahan, ini-expect na ito po ay mas malawakan. Anyway, ito pong balita na ito ay pagpapaalala po mula sa Philippine National Police na meron pong mangyayaring pagbabago, no? Hindi kagaya nung una na mga kilos protesta, marami po ay nagpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon ng gobyerno. Ngayon po may gagawing pagbabago at mahigpit po na tututukan yan. Sabi po ay may mga ibinigay na kondisyon ang Philippine National Police sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta. Sa linggo, November 30, nananawagan din ng PNP sa mga kalalahok na sumunod sa itinakdang guidelines para sa kaligtasan ng lahat. So sige, panoorin po natin. Galing sa NCRPO, habang ang iba ay mula sa kalapit na rehiyon, kabilang sa mga pagtatalagahan ng deployment ng PNP. Police, ang patuloy po, wala tayong natatanggap na threat, pero patuloy po bilang bahagi ng trabaho ng Philippine National Police, ang patuloy po na paggagalap ng intelligence reports po kung may threat man. Ang ginagawa po natin, kaya tayo nagdi-deploy ng ganyang karaming tao para maiwasan po yung pagpasok o paggamit ng mga ibang grupo para po manggulo sa supposedly ay maayos na pagrarally po. Mahigpit na ipagbabawal sa sinumang lalahok sa ika-2 trilyon peso march sa linggo, November 30, ang anumang panawagan ng pag-uudyok, paghihimagsik, pag-aalsa laban sa pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, isa sa naging kondisyon para aprobahan ang permit ng grupong lalahok dito ay ang pagkakaroon ng ligtas at maayos na protesta. Kung mapapansin niyo po, ang isa sa prerequisite o requirement ng mga city government ngayon bago sila aproban yung permit na hinihingi nila magsagawa ng rally, ito po ay pinapaloob nila sa kanilang Memorandum of Understanding. Specifically, ito po yung mga pinagbabawal nila. Kapag ito po ay nakita nila may paglabag doon sa MOU na halimbawa yung sa balaklava o pagtatakip ng muka, ito ay magiging reason para sa mga future ng mga applications po nila para po hindi na ma-aproban yung mga grupo na lalabag po dito. Tinitiyak naman ng
PNP sa publiko na sisikapin nila na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa pagtitipon at hinihimok ang mga kalahok na makipagtulungan sa mga otoridad. 2 araw bago ang gagawing ika-2 trilyon peso march, magtataas na sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay General Tuanyo, bagamat walang namomonitor na banta, nasa 15,000 pulis ang kanilang ipapakalat sa Metro Manila. Mahigit 8,000 dito ang manggagaling sa NCRPO, habang ang iba ay mula sa kalapit na rehiyon. Kabilang sa mga pagtatalagahan ng deployment ng PNP ay ang mga lugar na pagdarausan ng protesta gaya sa People Power Monument at White Plains. Popostihan din ng maraming pulis ang paligid ng Malacanang sa layong masiguro ang maximum visibility, mabilis na pagresponde at epektibong crowd management. Marami po yung mga nag-a-attempt na mag-rally po dyan sa Mendiola sapagkat yan po ay napaka-busy street. Lagi naman po, tuwi-tuwi na kapag may rally, i-expect po natin na may mga nagpupunta po kasi dyan. Ito po ay para marami man ang pulis natin yan, ay para ito i-proteksyonan. Buat ang mga nagrarally natin ay yung mga tao nasa paligid. Naka-standby din ang specialized unit ng PNP para masiguro na magiging mapayapa ang mga pagkilos. Kabilang rin sa mga pulis na itatalaga ang mga negotiating team, monitoring team, medical, legal at investigating team at arresting officer. Ito po ay anticipation sa mga kapag makikipag-usap. Kung halimbawa po, kung mapapansin nyo, nandyan din po yung ating mga medical teams. Siya na po ay mga nakaantabay, just in case na mga kailangan ng mga ganyang klase po na servisyo. Halimbawa, yung mga medical teams natin, yung mga arresting officers natin, ina-anticipate lang po natin yung mga posible na mangyari sa isang situations po, sa bawat lugar na meron po tayong pulis at realista. Sa ngayon, ayon kay General Tuanyo, iisang grupo pa lamang ang nabigyan ng permit to rally at ito ay ang trillion peso march movement. Ang inaprobahan ng Quezon City Government, yung pong isa ang designated po ay sa White Plains. Ito po ang napag-usapan dito, ang napagbigay sa kanilang permit ay magsisimula ng November 30 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon o gabi. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol. So narinig naman po natin yung balita, no? Gaya ng sinabi ko kanina, no, hindi po tayo parte ng ganitong mga samahan. Pero habang nanonood po tayo ng balita, atin naman pong nalalaman, no, para dun sa mga talagang nagbabasa, nagre-research, nag-aaral po ng history, ng anumang mga impormasyon sa ating bansa. Alam po ninyo, kahit nung noon pa na people power, ay sama-sama po dun yung iba't ibang mga relihiyon, iba-ibang mga grupo, no? At maging ang militar ay meron pong pagkakaroon ng partisipasyon na doon noon, no? Correct me if I'm wrong. Iyan po ang aking unawa dyan. At bakit ko po nasasabi na mas ano po ito kaysa sa nauna na mga rally katulad po ng sa INC, kasi mas malinaw po dito yung pagtutol nila sa korupsyon dahil wala pong ipinipresenta, wala pong pinakikita na dapat magsasalita na politiko. So sa military nga, non-partisan, di ba? Hindi nakikisawsaw eh. Pero yung naganap sa mga rally na nakalipas, may mga politiko po na nanguna na nagsasalita ng against sa kasalukuyan na administrasyon. Yan po yung nakita po natin na mabigat dyan, at more on hypocrisy ang nakikita ng marami natin mga kababayan sa ganyan. Kasi sila mismo ay kaalyado, katropa, no? Kaibigan, kapatiran ng mga politiko na nasasangkot din sa mga usapin ng korupsyon, no? Eh ngayon po, ito. Tignan po ninyo maiging galawan. 'Di ba? Hindi yan perfect, hindi yan pero ako po naniniwala mas marami po 'yan, at mas meron pong definite, meron pong standing na malinaw against sa korupsyon. Ang iniiwasan lang dito, no, ay yung gaya ng sinasabi nga po ng PNP na kondisyon, yung panawagang ibagsak ang gobyerno, no? Kasi pag sinabi mong administrasyon,
Diba po, malinaw yan. Ang administrasyon, ang siyang namamahala ngayon, pamahalaan yan ngayon ng gobyerno, no? Siya namamahala ngayon sa gobyerno. At kapag ikaw ay against sa administrasyon, syempre, mismo gobyerno po yung binabanatan mo At yun po ay pagkakaroon ng destabilisasyon. Kung wala naman po kayong malinaw, wala naman pong malinaw na dahilan, mahirap po yan, no? Kailangan malinaw, kailangan sigurado, kailangan may basihan ang mga pagpoprotesta na iyon. Pero kung malabo at merong sinasabi nga na tinatawag na hypocrisy at meron pong mga niluluto at pinipresenta na mga kaalyado, yun po yung nagiging problema doon, no? Halimbawa sa INC nagrarally for transparency and good governance, pero makikita mo nagsalita doon sila Aimee, 'di ba? Nagsasalita sila Marcoleta. May mga issue po yung mga yan, no? So hindi siya magiging maganda tignan sa pangkalahatan. Ano man reliyon, ano man, basta mamamayang Pilipino ka, makikita mo, maintindihan mo magkaiba, no? So hindi dahil sila ay Catholic, hindi dahil sila ay o anumang reliyon na mayroon dyan, dahil kaya yan po yung sinasabi natin, hindi, dahil iyon po yung nakikita na malinaw, no? At nawa, no, ipagpray natin hindi maging magulo yung bansa natin, itong mga protesta nito. Ipagpray na lang po natin yan, hindi po tayo maging parte ng kaguluhan sa bansa. Ipagpray natin yung mga tao, no, na hindi po sila magkaroon ng karahasan, magkaroon ng mga nakalulungkot na bagay, mga mapaminsala sa pangkalahatan. So ikaw, anong masasabi mo dito, no? Pagbabawalan na yung panawagang ibagsak ang gobyerno, no, o administrasyon. Sinasabi, kondisyon po yan, no? Mga itinakdang guidelines ay para sa kaligtasan ng lahat na inilalatag po ng PNP. Anong masasabi mo, no? Kasi yung mga nakalipas na mga rally, talamak, no? Yung pagpababagsak, no? Alam naman po natin na sa mga pulahan, sa mga pulahan ba tama ba? Sa mga tinuturing, no, ng mga tao na komunista, mga nagrarally na against palagi sa government, na kahit sinong umupo ay against sila. Alam naman po natin lagi may ganung mensahe. Pero dito sa pagkakataong ito, purely, no, anong mangyayari po? Purely wala na pagpapabagsak sa gobyerno, kundi siguro mangyayari nga ang layunin positive criticism. Kung merong mali, correction. Dapat pakinggan yung mga mamamayan, 'di ba? Sa kasalukuyang administrasyon, dapat pakinggan niya ang mga sasabihin ng mga tao, no? Correction. Lalo na kung makatwiran naman yung kanilang pagsasalita at may magagawa talaga yung kasalukuyan na pamamahala. 'Di ba? Ganun po talaga. Pero ikaw, anong masasabi mo? Tama ba ito, no? Ako po naniniwala, tama ito, na dapat walang pagpapabagsak, no, kundi pagsuporta kung tama naman yung ginagawa. Merong imperfection, hindi perfect yung kasalukuyang administrasyon, pero 'di ba? Sino bang perfect? Sino bang ano, 'di ba? Suportahan dapat natin ang gobyerno as long as yung ginagawa ay tama, at pag may mali, pwede nyong i-criticize. Yan po yung akin. Ikaw, ano masasabi mo dito? Dapat ba bawal na itong pagpapabagsak, o gusto ba ninyo pagpapabagsak pa rin despite ng pagpapaliwanag po natin sa video na ito? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit susunod na video.